gawin natin lahat para mag-survive tayo. Lalo na sa ngayong administrasyon na hindi ko alam kung hinahanap ba nila ang makakabuti sa ating bansa o para sa kanilang sarili lamang. Ng mga Pilipino, pati ng mga Europeo na pumupunta dito. At tumaas pa nga yung turismo nila eh. Dahil napakaraming dumadayo dun eh. Oh, di ba? Paano natin i-convicto eh, mahal na mga tao? Di ba? Sana mag-isip muna sila. So, sir, balik po tayo sa sa impeachment ni Oo. VP Sara. Sino po ba ang dapat na ma-impeach, sir? Si VP Sara or si PBBM dahil sa tindi ng corruption ngayon sa Pilipinas sa ilalim ng Marcos government? Alam mo Brad, itong impeachment kasi is essentially it's a political process. If you have the numbers, if you have sufficient numbers in the House, most likely absuelto ka. Maano ka, hindi ka, siyempre susuportahan ka if you have the numbers in the House. So sa paningin man ng tao, siyempre pinag-uusapan ngayon 805 billion ng maleta deliveries. Merong 838 billion kickbacks daw na deliver sa Malacanang. Meron 545 to 1 trillion flood control scam. How is that? How does that compare to 100 to the 125 confidential funds? Na wala namang direktang patunay na tinanggap ni BP yung perang yan. Diba? Ito, meron talagang record kung kung saan diniliver eh. May mga allegations na tinanggap direkta ng mga taong binanggit. Ito walang direct linkage na napunta kay BP Sara yung 125 million. So kita mo, trilyonan dito, bilyunan dito, 125, wala pang patunay na kinuha ni BP Sara yung pera. Kaya lang ang masakit doon, yung tyranny of numbers. Pag may numero ka sa house, okay ka, protektado ka. That's the sad reality. Kasi political ang impeachment. Legal and political at the same time. Political process. So, last question na lang po, sir. Ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan, lalo na sa Filipino community dito po sa Japan? Oo, kahapon lang nakasama ko sila sa Shinjuku. At tuwan-tuwa sila na nagkita-kita kami doon. At alam mo mga Pilipino, ang kagandahan sa mga Pilipino, kahit na hirap, marunong pa rin humanap ng kasiyahan eh. Lalo na yung friendship. Pag meron kang support group, hindi mo alintana yung medyo yung hirap ng buhay. Yan ang gusto ko sa mga kababayan natin Pilipino. Kahit mahirap ang buhay, resilient. No? Hindi sila basta-basta bumibigay dahil matibay sila at sila ay may support group na kapwa din mga Pilipino. Ang mensahe ko sa kanila, bagaman marami tayong mga paksyon dyan, siyempre may mga paksyon niya, isa lang ang layunin natin at diwa. Kailangan magkaisa tayo para ang gusto natin, ang layunin natin ay ating matamasa, makuha natin. Kasi kung siyempre gusto ng kalaban, magkawatak-watak tayo eh. Kaya minsan magtatanim sila ng ano diyan, ng kunyari atin, no? Para gawing watak-watak tayo o magkabaha-bahagi tayo. Sabi ko, isa lang tayo ng layunin. Alam, marami kayong grupo diyan, pero dapat isa lang tayo, isa lang ang galaw natin. Para we are able to achieve our common objective. We have to unite. Ganun lang. Hindi yung kanya-kanyang agenda. Yun po ang aking mensahe. Isa sa mga mensahe ko kagabi. At manatili kayong matatag. Laban lang. At makukuha rin natin ang ating mga ninanais sa lalong madaling panahon. Baka may last message pa po kayo, sir, para po sa... Ayun po. Sa mga kapwa nating Pilipino nandito, laban lang. Alam ko masisipag kayo. Nakasama ko ang mga higit kumulang 100 mga OFWs na nandun kagabi. Manatili kayong matatag at kumustahin nyo yung mga kamag-anak dyan sa Pilipinas dahil medyo
mahirap na ang pagdadala ng buhay dun sa ating bansa. Kaya gawin natin lahat para mag-survive tayo. Lalo na sa ngayong administrasyon na hindi ko alam kung hinahanap ba nila ang makakabuti sa ating bansa o para sa kanilang sarili lamang. Ayun, so maging matatag lang po tayo. Kakayanin po natin itong pagsubok na to. Maraming salamat po.